Genesis chapter 20 verse 1 to at mulang Lu ay naglagay si Abraham sa tagong pupay, nagtimurkan at pumahan sa pakitang nagkades sa at Shur at siya nagipamayan sa Gerar. At sinabing ni Abraham tungkol kay Sarah na kaniya sawa siya aking kapatid at si Abimelech na hari sa Gerar ya nagsugo at kinuha si Sarah. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 20 verses 3 to 4. Ito po ang nakasulat. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, "Mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo. Siya ay may asawa na." Noon na hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sarah, kaya sinabi niya, "Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan?" Yun lang po. Maraming salamat. God bless us all. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 20 verse 5 to 6. Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah, at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan. Sumagot ang Diyos, "Oo, alam kong malinis ang hangarin mo. Kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala sa akin." Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo sa RCCI family. Ako po ay mag-share lang po ako ng Genesis chapter 20 verse 7 to 8. Ngayon nga'y isauli mo ang asawa lalaking ito, sapagkat siya ay propeta at ikaw ay ipananalangin niya at mabuhay ka. At kung di mo siya isauli ay talastasin mo walang pasalang, mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo. Ay bumangon maaga ng kinaumagahan at tinawag ang lahat ng bagay na ito, at ang mga tao ay natakot na mainam. Amen. Magandang gabi po muli. Ito po ang aking may-share sa Genesis 20 verse 9 to 10. Dahil dito ay pinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, "Bakit mo ginawa ito? Ano ba ang kasalanan ko at dinalhan mo ng kapahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo ang bagay na ito?" Salamat po sa bawat isa. Good morning po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 20 verse 11 and 12. At sinabi ni Abraham, "Sapagkat iniisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito, at papatayin nila ako dahil sa aking asawa. At saka talagang siya'y kapatid ko na anak ng aking ama. Dapat what? Hindi anak ng aking ina. At siya'y naging asawa ko." Amen. Napagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ng verse sa dito ay sa Genesis chapter 20 verses 13 to 14. Sinasabi, "Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa bahay ng aking ama, sinabi ko kay Sarah na ipakilala niya na magkapatid kami kahit saan kami pumunta. Sa ganito pong paraan, ay papakita niya ang pagmamahal niya sa akin." 14. Ibinalik niya Abimelech si Sarah kay Abraham, at binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka, at mga alipin na baka at dalawin.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 20 verse 15 to 16. Sinabi pa nga niya kay Abraham, sa buong lupain kong ito, tumira ka kung saan mo gusto. 16 po, ito naman ang sinabi niya kay Sarah, binigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo ay hindi nadungisan. Sa ngayon, hindi iisipin ni Numan na ikaw ay may ginawang masama. Amen. Magandang pagpapalang muli po at pansamantala ko po ang babasa para po kay Brother Boyet dahil po siya ay nasa online studying sa oras na ito at ang kanya pong babasahin ay sa Genesis chapter 20 verses 17 to 18. Ang sabi dito, dahil sa pagkuha kay Sarah niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambayayahan ni Abimelech. Kaya nanalangin si Abraham sa Diyos at pinalangin ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli siyang magkaanak. Pinagaling ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang akin lamang po rito, dahil sa pagkuha, ito nga po yung naging unang hakbang ng haring si Abimelech ng Gerar, yung kanyang nagkaroon siya ng pagkakasala. Siya yung unang gumawa talaga po ng hakbang na kunin tong si Sarah, no? Hindi po niya tinanong si Abraham kung sino siya at hindi niya narespeto. Bilang ganti sa kanyang ginawang maliit na kasalanan ay siya po ay pinarusahan ng ating Panginoon dito na hindi magkakaanak yung mga alipin niyang babae at ang kanyang asawa. Pero na may karamdaman din po itong si Abimelech, no? Pero dahil po naging tapat siya sa ating Panginoon, umamin siya na siya ay nagkasala, pinatawad siya ng ating Panginoon at dahil sa kabutihan din ng kanyang puso na blines niya itong si Abraham at si Sarah, ginantihan siya ng ating Panginoon. Kaya po tayo matuto din po tayo na once na tayo po ay nag-bless, nagbigay tayo ng biyaya, maliit man yan na malaki, yan po'y biyaya, no po, na lalo po to'y bukal sa ating puso. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Ano man ang ginawa natin sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, gagantihan po yan ng ating Panginoon. Pero hindi intentional po dapat na yung ating pagbibigay. Hindi dahil inaasahan mo, magbibigay ka, dahil alam mo may kapalit ito. Hindi po. Bigay mo ito at hayaan mo ang Diyos magpala sa iyo. Yun po yung mabuti na hindi po tayo laging intentional na magbibigay ka nga para lang makatanggap ka. Ito po dito, kaya dahil din po rito nanalangin dito si Abraham sa Diyos na pagalingin ang asawa ni Abimelech at mga alipin niyang babae at muli silang nag-aanak. At totoo pong talagang nagpapagaling ay ating Panginoon na si Abraham lamang po ay isang naging instrumento na mapagdaluyan ng pagpapala ng panalangin upang mapagaling itong si Abimelech. Tandaan natin lahat ng ating mga nangyayari sa ating buhay, sa lahat po na nangyayari ng mga kagalingan, ang ating Panginoon pong nagbibigay nun sa ating Panginoon nagmumula. Marami pong salamat at God bless you all po. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. At ako po ay natasang magbigay ng paliwanag sa Genesis chapter 20 verses 10 to 18 at nawa po ang Diyos na po ang bahalang magbasbas ng kanyang mga salita sa ating pong maririnig. Dito po sa mga nabasa natin mula verses chapter 20 verses 1 to 18, ito'y patungkol kay Abraham at Abimelech. Bakit kaya una nakakapagtaka? Bakit po kaya doon sa lugar pa ni Abimelech sa Gerar mapapadpad sila Sarah at si Abraham at kailangan pa nilang magsinungaling una po talaga yun ang plano ng ating Panginoon. Maaari napili na ng Panginoon itong lugar na ito para kila Sarah at kay Abraham dahil nais ipakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan dito sa lugar na ito. Alam natin na po doon sa lugar ni Abimelech o si Abimelech ay ibibless niya o bibiyayaan ng Diyos
ng kagalingan dahil din ito sa kanyang kabutihan. Naging tapat si Abimelech dito kahit po siya po yung naunang gumawa ng hakbang na tinangka niyang kunin niya yung asawa ni Abraham. At isa rin po siyang inosente sapagkat nagsinungaling din po sila Abraham na sila ay magkapatid. Pero sa kabila nito, sinusubukan maari ng ating Panginoon kung anong puso meron si Abimelech. Ano po? Na sinusubukan siya nila Abraham tulad ng sabi di ba ni Abraham, kasi po kaya ko po nagawa yun. Di po ba? Di niya akalain na merong mabuting puso doon sa lugar nila Haring Abimelech. At alam niyo po kung sa ano man ang dahilan ng ating Panginoon doon, na bagamat nagpulitong si Abraham, no, nagsinungaling siya, di po ba maliit man ito, white lies man ito, sinasabing ito'y kasinungalingan, pero alam ng Panginoon ang puso ni Abraham. At sinasabi po sa Hebreo chapter 8 verse 12, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Ganun ang ating Panginoon. Once na ikaw ay pinatawad niya, hindi na po niya aalalahanin pa kung ano man ang ating mga kasalanan na gawa. Ganun po siya kay Abraham. Alam niya na nagkakasala si Abraham, subalit si Abraham ay mapanalangin na tao at mabuti ang puso. Alam niya na si Abraham, bakit niya ito binigyan ng authority na maging propeta, no? Ganun katiwala ang Panginoon kay Abraham. At alam niya hindi matatapos dito, kahit ito ay napadpad dito at nagsinungaling sila dito sa pagkakataon nito, hindi matatapos dito ang plano ng Diyos. Dahil siya po ay pinili ng Panginoon upang maging ama ng buong nasyon. Kaya alam din ng Diyos na matatakot si Abraham at mangyayari ang nagsabi din naman siya na totoo na sila ay magkapatid ni Abraham. Umamin din naman po siya. Kaya po linilimot po ng ating Panginoon, no, sa Hebreo chapter 8:12, no, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang kasalanan nila, no. Kaya po wag po natin i-condemn sa panahon natin ngayon na once na tayo nakahingi tayo ay pinatawag ng Panginoon, huwag na po natin balikan pa yung ating nakaraan. At sinabi din po dito sa Genesis chapter 3, di po ba, kung bakit gano'n na lang ang pagsunod ni Sarah kay Abraham. Dahil isa po ito naman doon sa naging parusa. Naalala po ba natin si Eva at Adan, na po? Yung sabi dito sa Genesis chapter 3 verse 16, sa babae naman ito'y sinabi, sa pagbubuntis may hirap ang daranasin at sa panganganak sakit titiisin ng asawang lalaki iyong nanaisin para pasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Yun, totoo po paminsan kahit hirap na tayo sa lalaki o hirap na tayo sa kinakasama natin o boyfriend mo pa yan, no? Ninanais pa rin natin sumiksik, ninanais pa rin natin tanggapin kahit na alam natin naghihirap na tayo doon, dumadaing na tayo doon, pero tinatanggap pa rin natin sila. Ito po kasi isa sa naging nadaanan man natin, pero bumabalik ito po no, ito po yung sa sinabi sa Genesis chapter 16 Kaya ganoon na lang din po si Sarah sa pagpasakop kay Abraham, sumusunod siya dahil mahal niya, dahil po yung nasulat din sa Genesis chapter 3 verse 16. At dito si Abimelech po, ibiniless din po ni Abraham, at dito natin makikita at magpapakilala ang Diyos. Patuloy ko po. At sa pagpapatuloy po, dito po rin na yun nga po na may dahilan ang ating Panginoon na kung bakit sila ipinadpad doon kay Haring Abimelech doon sa lugar ng Gerar, upang ang ating Diyos ay magpakita ng kanyang kapangyarihan. Dahil alam niya na si Abimelech, alam ng Diyos kung itong taong ito ay mabuti o masama. At dahil blines ni Abimelech si Abraham, ganun din niya ibinalik po, no? Binalik niya ng siksik liglig, kumbaga sasabihin natin siksik liglig at umaapaw pa. Bakit po? Dahil po nung
na binanggit na ng ating Panginoon ito na yung mga kababaihan doon na hindi na magkakaanak, na binigyan pa rin niya ng aral sa kabila ng nagsabi itong si Abimelech, umamin siya na hindi niya naman po alam ang kanyang ginagawa, na hindi niya sinasadya. Pero kasi una pa siyang gumawa ng hakbang na kinuha niya yung asawa ni Abraham. Dapat nagtanong muna siya, no? Nirespeto niya rin si Abraham nung una pa man. Nirespeto niya, tinanong kung sino tong babaeng to, no? Pero hindi siya siguro maaaring nagtanong. Kaya binigyan siya ng ating Panginoon ng aral dito. Pero nakakahanga na ang ating Panginoon dahil talaga nagpamala siya ng kapangyarihan dito kay Abimelech at sa mga alipin nitong babae at sa asawa, ganun din, no? At bless sila talaga ng ating Panginoon. Binalik ng Panginoon yung pagbe-bless ni Abimelech kay Sarah at kay Abraham. Kasi di po ba, sabi ng Panginoon, i-bless niya yung mga taong nagbe-bless sa iyo, na ikaw ay lingkod ng Diyos, at i-curse niya din ang mga taong nagka-curse sa iyo. Kaya huwag tayo matatakot. Ang Panginoon ay laging ang ating Panginoon ay binibigyan tayo lagi ng katarungan. Po, sabi nga, kasi nga dahil nga nauna kasi itong si Haring Abimelech na kunin si Sarah, kaya ginawa ng hakbang na ganun, pero binigyan siya ng aral ng Panginoon. Dahil naging tapat din si Abimelech sa Diyos, pinagpala niya ito ng kagalingan at pinagaling ang mga aliping babae, pati yung asawa niya, pinagaling din siya na po, at muli silang nagkaanak, no? Yung ang ganda ng magandang aral to, na ito'y paalala lamang sa atin na wala tayong kasalanan, hindi tayo kayang patawarin ng ating Panginoon. Ang nais lang ng ating Panginoon, mauna tayong magsabi, no? Paminsan kasi ang tigas ng puso natin, tayo pang nagmamalaki, parang hinahayaan natin sa ibang tao tayo lumalapit, na imbis na magdirekta tayo sa Panginoon, aminin natin ang ating kasalanan sa ating Panginoon para tayo ay muli niyang tanggapin at pagpapalain niya to po tayo, no? Kasi ano ang matututunan natin dito sa verse chapter 20, sa Genesis chapter 20 verse 1 to 18. Ang Diyos dito ay nagpapakilala. Ang ating Panginoon, sabi niya sa Jeremiah chapter 32 verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Totoo nga po talaga po, no? Lahat po iyon ay ito man po ay nangyayari, subalit ito ay may dahilan. At ang ating panunais lamang po niya na magpakilala sa atin at ipakilala sa atin ang ating Panginoon na walang mahirap sa Kanya. Ano po? Dahil siya, our Creator po, na siya ay makapangyarihan Diyos. Kaya po, huwag tayong manahan sa kapangyarihan ng Diyos at huwag po nating i-condemn ang ating mga kasalanan. Ito pong turo dito, no? Sapagkat kapag tayo patuloy na lalapit, magtatapat tayo sa ating mga kahinaan sa ating Panginoon, ang Diyos ay handang magpatawad, magpapala muli at magpapagaling anumang kasakitan natin dyan sa puso mo, sa buhay mo, pamilya mo, no? Anumang kasakitan yan, paghagalingin tayo ng ating Panginoon. At aman may yan po ang aral na matutunan natin dito pa sa Genesis chapter 6. At anuman po ang aking kakulangan, bahala na po ang ating Diyos na magpuno ng aking kakulangan po. At to God be all the glory po. Maraming salamat and God bless you all. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, ako po ay naatasan na ibahagi po sa inyo ang Genesis chapter 20 verses 1 to 9. So ito po ay dahil nabasa na naman po ng ating mga kapatid, ito po ay bibigyan ko na lang po ng summary. So mula po sa chapter 19, mula po doon sa lugar na pinanggalingan ni Abraham na natatanaw niya ang pagkawasak ng Sodom, nilisan po niya yon nila ni Sarah at sila po ay nagtuloy sa Gerar, sila ay naglakbay at doon po ay muling naulit ang
sala ang pagsisinungaling ni Abraham at ni Sarah dahil po naisip na baka mapahamak na naman dahil po si Sarah ay maganda at muli na naman pong nagkaroon ng pag-aalala si Abraham. So ito po ay nangyari noong Genesis chapter 12 verses 10 to 13, na ulit na naman po dito sa chapter 20. So ang nangyari po dahil sa pagsisinungaling at sinabi magkapatid, kinuha na naman po bilang asawa ni Abimelech, ang hari ng Gerar, si Sarah. Pero noong gabing pong iyon ay nagpakita sa panaginip niya ang Panginoon at para pong siya ay God threatens judgment. Yung sinabihan siya na alam mo ba na ikaw ay pwedeng mamatay ganyan at yung ang babaeng yan ay meron niyang asawa, ganon. So sumagot po si Abimelech at sinabi niya na Panginoon, hayaan mo ba na maparusahan ng wala namang kasalanan? Wala pa akong ginawa dyan, wala akong kasalanan dyan. Sila naman ang may sabi na magkapatid sila. So sabi ng Panginoon, naniniwala ako sa iyo dahil nakikita ko ang laman ng iyong puso. Sabi niyang ganoon. So ang gawain mo, isauli mo iyan at ikaw ay ipapanalangin dahil propeta yung asawa niya, si Abraham. So, kinabukasan po ay sinabi, tinipon niya yung mga tao niya at ipinaliwanag niya at nakaramdam nga sila ng takot at ipinatawag nila si Abraham at doon ay sinabihan niya na bakit mo nagawa sa amin to para kami ay baka pati kami maparusahan sa pagkakasala na hindi naman namin ginawa. Hindi mo to dapat ginawa sa amin, sabi niyang ganoon. So dito po makikita po natin na kahit po lingkod ng Panginoon, si Abraham ay patuloy ay nagkasala na naman po siyang muli. Tulad po sa atin pong mga sitwasyon ngayon, bilang kahit po tayo naglilingkod sa Panginoon, meron pong mga pagkakataon na tayo po ay nakakaranas na muling maulit yung mga pagkakasala at mga pagkakamali na nagawa na po natin before. Pero kung tayo po ay tapat, kung tayo po ay magsisi, tayo po ay patatawarin at patatawarin ng ating Panginoon. Huwag po tayong mag-alala at wag nating ilagay sa isip natin na hindi na tayo mapapatawad ni Lord. Hindi po, dahil sinasabi po sa 1 John 1 verse 9 na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So ganoon po kabuti ang Panginoon na kahit tayong nagkakasala at makita ng Panginoon na tapat ang ating puso, ayos ang ating isip at tayo po ay buong pagpapakumbaba na nagsisisi at nagre-repent po ng ating kasalanan through prayer at yan ay dinadasal natin sa Panginoon, tayo po ay patatawarin niya. At the same po sa pagpapatawad sa atin ng Panginoon, ipinakita naman po dito ni Abimelech ang kanyang pagpapatawad naman kay Abraham. Sa kabila ng pagkakasala sa kanya, sa mga sumunod na verse, binigyan pa rin po siya ng mga regalo, tapos po ay sinabihan pa siya na ibinalik niya si Sarah, sinabihan na kung saan nyo gustong tumigil dito ay malaya kayong makakatira kung saan nyo gusto. So dito po nakita natin na nagpatawad pa rin si Abimelech. So maging ganoon po tayo na para po maranasan natin yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin, matuto po tayong magpatawad sa ating kapwa, na tayo po ay maging bukas ang ating isip at maging malinis lagi ang ating puso. Mahirap man nating gawain, pero sumunod po tayo dahil yan po yung kagustuhan ng ating Panginoon, na masalamin sa atin yung kabutihan ni Lord, na tayo ay magaya natin at tayo ay makalakad sa kanyang sa gusto niyang palakaran sa atin upang malugod siya at maging matuwid tayo sa kanyang paningin, dahil lagi pong dinidinig ng Panginoon ang panalangin ng mga matutuwid. Magkasala man po tayo, pwede pa rin po tayo maging matuwid sa paningin ng Panginoon, basta po atin pong itamang ating isip at lagi po nating iayos ang ating puso, dahil nakikita po ni Lord kung ano po yung laman ng ating mga puso. So yun lamang po, and God bless everyone. To God be all the glory. Salamat po.